So, kamusta po mga ka-streetwise? So, mga kababayan, nag-endorso po ng kandidato bilang senador sa 2025 election ang ating napakagaling at napakahusay na Vice Presidente na si Sara Duterte. At lahat po ng inendorso ni Sara ay miyembro o kaya po ay guest candidate po ng PDP Laban. Yun nga lang po mga streetways, no? Meron po ako napansin dito na meron po siyang hindi sinama na isang tao. Okay? So, pag-usapan po natin to kung bakit hindi sinama ni Sara Duterte ang isang traidor at napawalang kwentang taong panot na si Vic Rodriguez. Okay? Kasi hindi siya kasama doon sa inendorso ni Sara. Diba? So, ito pakita ko sa inyo. Okay. So, ito po yung proclamation rally nila na nangyari doon po sa San Juan, sa may Green Hills. So, andyan si Jimmy Bondok, si Bato, si Bongo, yung iba hindi ko nakilala no? So ngayon, mapapansin po natin dito na kasama na po dito si Attorney Victor Rodriguez. Yan, kasama na siya dyan. Kasi ito yung pangalawa di ba? Yun nga lang po, no, napansin po natin no, na nung unang kick-off rally po nila, hindi ko alam kung saan naganap yun, nakalimutan ko na. so, kasi nung napakawalang kwentang tao naman ng mga taong to, no? So dito po, no, so, ito yung pinakauna nilang kick-off rally Dito po, mapapansin po natin dito na 8 lang po sila. Ito po yung original. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. So, si Lambino, si Ipe, si Kibuloy, si Marcoleta, si Bato, si Bongo, Jimmy Bondok, tsaka si JB Hinlo. So, sa una po nilang proclamation rally, hindi talaga kasama si Vic Rodriguez. Okay. So, ngayon, syempre, ito na yung point. Naglabas po ng isang statement si Sara Duterte para po kung sino yung mga endorso niya sa Senado sa 2025 election. So, basahin lang natin to, no? So, ito, yan. Ito yung pinaka, statement niya, Ito yung nilabas nila on public. So, February 13 po ito, no? Tagal na pala nito. So, sabi dito, payat ka pa dito, Sara. Walang ilan to. Payat ka pa dito, Oh. Sabi dito, Assalamualaikum. Okay? Ano ba? OA mo talaga, Sara. Sabi dito, ipinaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga miyembro at taga-suporta ng Partido Demokratiko Pilipino na nagtipon-tipon ngayong araw na to sa Senatorial Candidates Proclamation Rally. O, yan So, yung mismong araw po na yun, kung saan nga po umattend si Vic Rodriguez. Sabi pa dito, kaisa ng ating mga kababayang patuloy na naghahangad ng magandang kinabukasan, ipinaabot ko ang aking pasasalamat sa inyong pagpupunyaging magbigay daan sa isang tunay at makabuluhang pagbabago. Ayan, so yan na naman. Pagbabago na naman. Gago ka pala ka Ayan din yung pinangako ng tatay mo nagbago nga ang Pilipinas nung panahon ng tatay mo. Yun nga lang, masalang pagbabago po yun. Di ba? Sabi pa dito, iboto po natin sa darating na halalan ang ating mga re-electionist senator na sina Bato de la Rosa, Bongo. Okay, dalawa na, no? Isama po natin sina Philip Salvador, Raul Lambino, JB Hinlo, Jimmy Bondok, at syempre po, ang ating matibay na partner sa Kongreso na si Sagip Party List Representative Marcoleta. Tapos si Kibuloy, 8. So mga kababayan, hindi po kasama si Victor Rodriguez. So ewan ko lang kung nakalimutan, napakalabo naman makalimutan yan mga kababayan. Di ba? Malabong makalimutan yan. Tanda natin si Sara Duterte, unpredictable yan. Minsan baliw, minsan sinto-sinto. So ngayon ang point ko dito mga kababayan, sa tingin nyo ba, bakit hindi inendorso ni Sara Duterte si Victor Rodriguez? Well, in the first place mga kababayan, una sa lahat, hindi naman po talaga dapat pagkatiwalaan po yung panot po na yan. Kasi alam po ni Sara yung karakas niya ni Victor Rodriguez Traidor po yan. So ito pakita ko sa inyo So tandaan po natin na si Sara Duterte at si Victor Rodriguez po, dati po sila magkasama sa gabinete ni PBBM. So itong picture po na to is 2022 ito. 'Di ba?
So makita natin dito, ito medyo malabo lang pero may maaninag nyo naman eh. So andito po si Sara Duterte na sa harapan po ng presidente. At yung nasa kanan naman po, si Victor Rodriguez. Teka lang, di ko pala nailipat. Lipat pala natin, sorry. Alang yun, ito pala. Wait, ito pala. Di ko pala nailipat. Yan, ito. Okay, sorry. ito. Yan. Yan na, malabo lang pero naaninag po natin. Kuha po itong picture po na to noong 2022. So sa kanan, si Victor Rodriguez po yan. Di ba? Kitang-kita naman eh. Di ba? Panot eh. O tapos sa harapan po, si Sara. Ayan, di ba? So ano bang gusto ko ipunto dito? So mga kababayan, di ba? Alam na alam po sa gabinete ni PBBM kung ano pong klaseng tao at public servant si Victor Rodriguez. Especially po sa mga parte po ng gabinete. At alam na alam po lahat ng gabinete, ng miyembro ng gabinete ni PBBM, kung ano po ang atraso ni Victor Rodriguez sa PBBM admin. At tandaan po natin, no, kasama po doon si Sara Duterte noong panahon po na yon, nung tinatraidor po ni Victor Rodriguez si PBBM. So, syempre ikaw, ako ayoko kay Sara, ha? Di ba? Alam nyo naman. Pero ang point natin dito, mga kababayan, kung ikaw si Sara Duterte, alam mo na traidor si Victor Rodriguez, kukunin mo pa ba? I-endorse mo pa ba? Di ba hindi na? Napaka no-brainer naman nun. Yung dati mong ang amo, tinrider mo, ako pa kaya? Na kakakilala lang natin? Kayo nga ni Bongbong Marcos tsaka ni kayong dalaw ni Bongbong Marcos tsaka ni Victor Rodriguez, mahigit kumulang dekada na kayong magkaibigan at magkasama sa trabaho. Tinrider mo. Ako pa kaya? Na last year lang tayo nagkakilala? O, di ba? So, kasi ang point ko dito mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko mga pagtatrader eh. So, una sa lahat, pinakita po dito, no, kung ano ba yung mga rason kung bakit nga po sinipa si Victor Rodriguez, especially nga po, dun po sa partido ni PBBM. So, ito na balita ito, November 22, 2022. Oh. Kick out from Marcos political party, Victor Rodriguez is backing of Pastrana backfires. So, isa po sa mga reason nga po kung bakit nga po tinanggal sa gabinete ni PBBM si Victor Rodriguez at saka tinanggal din po sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang reason nga po nito is yung mga kalokohan po ni Vic. So, sabi dito resign. Actually, hindi siya resign. Tinanggal siya. Graceful exit niya yung ginawa sa'yo tapos traidor ka pa. Di ba? Oh. Resigned Executive Secretary Victor Rodriguez has been expelled from Partido Federal ng Pilipinas, the group which carried President Ferdinand Marcos Jr. candidacy in 2022 elections. Di ba? So sabi dito, okay, next pala dito. The complaint said Rodriguez used his clout over Marcos to push Pastrana's highly questionable appointment, citing conflict of interest as he owns one of the country's biggest ferry and shipping services. Diba? They also pointed out that Fastcat still owned 132 million to the Department of Transportation, a debt which would practically be written off if Pastrana went on to lead PPA. So una sa lahat mga kababayan, dito po talaga sumabit si Victor Rodriguez. Yung pag-appoint niya nga po kay Pastrana sa Philippine Port. Dahil ito nga pong kumpanya nga po ni Pastrana ay meron pa pong utang na 132 million sa DOTR. At ang malupit dito mga kababayan, yung si Pastrana po na yan, di ba, ay business partner po ng asawa ni Victor Rodriguez. So bawal po yun mga kababayan, bawal po ang conflict of interest dun po sa mga appointment na ibibigay mo sa gobyerno. Paano yan? 132 million, di tabla-tabla na lang. Ganun ba yun? Di ba, isa yan sa mga reason. Isa yan. Oh. At bukod nga po dito ito. Nabasa ko rin ito sa Inquirer 2 years ago, di ba? Victor Rodriguez confirmed complete exit from Marcos admin. Alam niyo yung point mga kababayan? Ito lang yung point eh. Napapansin niyo ba yung pattern ng ating presidente? Pag si Presidente Marcos po kasi pag nababatrip po yan sa mga cabinet officials niya, ang ginagawa po niyan, pinaparesign to save their faces. Di ba? Parang hindi naman nakakahiya. O, yun na nga, di ba? Di ba? Binawasan na nga yung kahihiyan ninyo nung sinibak kayo. Ang ginawa nyo pa, gumanti pa kayo, napakawalang iya mo naman tao. At alam po ni Sara Duterte yan.
Di ba kasi nung mga panahon po na yan, no, nung si Victor Rodriguez po ay naglolo ko po sa gabinete ni PBBM, okay pa sila ng presidente. Kaya alam na alam ni Sara Duterte ang karakas po ni Victor Rodriguez. Kaya hindi na nga po ako nagtataka kung bakit hindi po siya hindi po siya inendorso ni Sara mismo. Alam mo na palang tarantado, endorso mo pa eh. Sobrang tanga mo naman yan. Di ba? Oh, sabi pa dito ito yung sa pangalawang article natin. Sabi dito, ito yung mga kalokohan ni Victor Rodriguez eh. Tandaan nyo itong mga to, nung nangyari po ito, okay pa po si Sara at si PBBM. So at least you get the point, di ba? So sabi dito before stepping down, Rodriguez was embroiled in the sugar importation controversy over his role in an illegal order to import 300,000 metric tons of sugar. Di ba? Kakaupo pa lang po ni Victor Rodriguez bilang isang executive secretary, meron na agad siyang illegal na ginawa na pag-order nga po na 300 metric tons of sugar. So magkano ba kasunduan dyan? Magkano ba yung pera dyan? Di ba? Ba't mo pa napakialaman yung importation ng asukal na in the first place, kung tutusin, pwede mo namang i-pass by yan eh. Trabaho ng DA yan eh. ESK. Di ba? Dapat ikaw yung sumisita sa DA nung panahon na yan. Ang problema, nakapagsabuhatan ka. At alam ni Sara yan, di ba? Sabi pa dito ito pa malapit. In July, Rodriguez's name was also floated in connection with alleged scheme that offered a plum government position for 100 million to a potential appointee with the backing of religious group. Meron isang religious group mga kababayan na nagsumbong nga po na ino-offeran daw po sila ni Victor Rodriguez na 100 million para po ma-appoint. Di ba? Kaya nga ang kapal ng mukha mga kababayan ni Attorney Panot nung tinanong po siya dyan sa GMA News. Ito panoorin natin to Putul-putulin ko lang para dito po tayo ikapalit ng GMA. Ito panoorin nyo to. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po yung interview ni Victor Rodriguez dun po sa GMA debate. No? So tinanong dito si Victor Rodriguez about nga po kung ano ba yung pinakarason kung bakit nga daw po siya tinanggal sa gobyerno ni PBBM. Teka lang, sige. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary ng... So yan So ibig sabihin nun, matagal na kayo magkakilala at matagal na kayo magkatrabaho ni PBBM, di ba? Abogado sa eleksyon, blah 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 whatsoever, naging spokesperson pa, naging ES pa. Diba? So, sabi pa dito. Po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo, nagbitiw po kayo sa pwesto at Di siya nagbitiw. Sinibak po siya. Natalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence. Diba? Yan. So, yan. So, incompetence. Sa public servant, abandonment and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, Ayan, nasaya. Ang ganda ng tanong. So, tinan niyo sagot ni Victor Rodriguez dito. yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Kapal ng mukha, di ba? Kung makapagsalita, akala mo napakalinis. Ikaw nga yung mayroong kaso about sa sugar importation at saka sa 100 million na appointee scheme na bribery. Tapos sasabihin mo pa, kurakot. Ikaw nga yun eh. Tinan mo, nakanganga pa to, no? Kulang na lang dito, bulak sa ilong. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na. Sinungaling ka talaga. Ngayon nasabi pa ni Victor Rodriguez daw po, siya daw po ay binigyan ng posisyon na Presidential Chief of Staff. Na-content na natin ito mga kababayan. Alam naman po natin sinungaling po yan. Kasi nga po mga kababayan, ang nag-appoint po kay Victor Rodriguez para maging Presidential Chief of Staff nga po ni PBBM, di ba nung tinanggal nga po siya bilang ES, ang nag-appoint po sa kanya, sarili niya rin. Ayan tinan mo sabi dito di ba? Granting the additional authority to the Presidential Chief of Staff, Victor Rodriguez. Tapos, ang pumirma,
Victor Rodriguez din. O in-appoint mo sarili mo, tanga! Gago ko. Gago, ang puta. Actually, mga kababayan, no, nakakainis lang po talaga kasi na kung sino pa yung mga may ginagawang kalokohan sa gobyerno ni PBBM, sila pa talaga ngayon yung mga may ingay na kung magsalita pa, akala mo, walang ginawang mali. In the first place, ang point dito, sabi nga ni Victor Rodriguez dito, kaya daw po siya sinibak sa PSP kasi gusto daw po magpa-appoint ng mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas. Di ba? Actually, sabi niya yan dito eh. Ano ba yan? Tuloy natin. Na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako executive secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Oh, so napapapoint daw po yung PFP. So ang tanong dito, sinungaling ka pa rin dito? Kasi una sa lahat mga kababayan, tinanggal ka sa PFP. Ang tanong, na-appoint ba yung mga member ng PFP? Di ba hindi yun? Sinungaling eh. Kasi kung totoo sinasabi ni Victor Rodriguez na kaya ako tinanggal sa PFP kasi nga gusto nila magpa-appoint, ang tanong, nung tinanggal ka, na-appoint ba sila? Di ba hindi din? So sinungaling ka talaga. Di ba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa sa hindi po pag-endorso ni Sara Duterte kay Victor Rodriguez. Agree ba kayo dito sa mga nasabi natin? O baka meron pa kayo ibang opinion po dyan, no? So, comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.